Hello po all signs muna, since alam ko maraming may problema ngayon. Ayan, Ace of Cups. Maraming may problema ngayon, including na rin may, ayan, kailangan natin ng strength. Nine of Swords, marami tayong mga bagay na iniisip sa ngayon. Hindi lang yung mga binaha o ano, pero in general, lahat tayo medyo hindi maganda yung ating vibes netong mga araw na to. So, kumusta kayo dyan? Ayan, Ace of Cups ay iba. Kahit na marami tayong naging problema, eto, meron pa rin magandang biyayang darating. Ten of Pentacles. Sa mga makakabasa nito, kung kailan nyo mababasa or mapapanood ito, dun nyo matatanggap etong biyaya na ito. Ito. Ayan, 3 of Pentacles and 9 of Pentacles. Puro Pentacles, so puro mga may connect, puro to tungkol sa kaperahan, ayan, sa finances. 3 of Pentacles, yung may mga katrabaho dyan, susuporta sa iyo, yan ang ibig sabihin nito. 9 of Pentacles, ikaw, marami dito mga, etong reading na to para sa mga kadalasan mga nagwo-work mag-isa, mga singles, ayan, mga singles, pwede ring nakikita ko parang pwede ring mga single moms or yung mga breadwinner, kasi meron dito strength card. Eto, merong strength card, ibig sabihin napakalakas mong tao. Ayan, ikaw ang nag-iisip sa lahat ng pwedeng pagkuhanan, at sa ngayon ikaw ay nagugulumihanan, di mo alam kung saan ka kukuha ng ipampapagawa. Maaari nang nasiraan yung mga bagay, mga bahay, gamit, ganyan. Malaking nakakaiyak yan, lalo na yung mga pinundar mo. Ito, 5 of Wands, maraming mga tatalikod sa iyo. Ayan, maraming pwedeng tumalikod sa iyo ngayong season na to. Maraming pagbabago. Maraming pagbabago sa buhay, pero tandaan daw na ito, mahalin mo pa rin ang sarili mo, wag mong pababayaan yung sarili mo. Napakaraming problema ngayon sa ngayon, pero wag mo kakalimutan yung sarili mo. Baka yung iba sa inyo, sa sobrang kaiisip, hindi na nagagawang kumain para lang maibigay sa pamilya, dahil maraming hinihingi. Ayan, pwede rin to yung family na madaming pangangailangan yung family sa ngayon, pwede rin. Pero eto nga yung pinapakita na kahit na ganito ang nangyayari sa ngayon, darating pa rin ito, etong kasaganahan. Makakaahon ka din sa sitwasyon mo ngayon. Ayan, eto. Ayan, wag kang matakot, basta lahat idasal mo lang, ihingi mo ng ng gabay, malalagpasan mo rin yan. Sa ngayon nakakaiyak, maraming nasirang bahay, gamit, ganyan. Mag-uumpisa ka ulit, oo, nakakapagod, pero ayan, no, magtatrabaho ka pa rin para sa pamilya, para sa sarili mo. Kaya wag mong papabayaan ang sarili mo kahit na maraming problema. Wag mong pababayaan.
Kung minsan, mas maganda pa nga magtrabaho mag-isa kaysa yung umaasa ka sa tulong ng ibang tao. Iba. Ayan. Ito, 8 of Pentacles. Kung meron kayong pagkakataon na makakuha or aral ng ibang skill na kung saan kayo may, halimbawa kung ang trabaho nyo ngayon ay sa ibang trabaho at meron kayong alam na ibang trabaho bukod sa ngayon, subukan nyo. Itong time na to kailangan maging resourceful tayo. Ayan, puro pera ayan, puro pera. Makaka-work ka mag-isa and mamamaster mo yung kung saan ka magaling. Ngayon lalabas yung pagiging resourceful mo kasi ito yung time na kailangan natin ng eto, tingnan nyo, death. Marami sa atin naka-experience niyan ngayon. Maraming nawala sa atin. Yung iba pa, maswerte pa rin tayo kasi yung iba maaring may nawalang buhay sa kanila, mga tao, mga alaga nila. Ang mga alaga natin katumbas din ng mga parang pamilya. Yun na ang turing natin sa kanila. So kahit na sabihin mong pets lang yan, malaking kawalan pa rin sa atin yun. Para na ring tao kasi minahal natin sila yan. Ito, two of Wands. May mga panibagong darating sa buhay mo. Pero parang sa ngayon, hindi mo pa nararamdaman ito. May mga parating sa yung offer, ganyan. Pero sa ngayon, broken hearted ka sa nakaraang mga pangyayari. At ayaw mo muna ng bago. Parang napapagod pa yung isip mo mag-entertain ng bago. Ayan. Wala kang time ngayon na mag-isip tungkol sa pag-ibig. Sino nga ba naman ang mag-iisip? Ayan, ang iniisip mo yung buhay naman sa buhay ngayon, kung paano mo maaalpasan itong nangyari sa ngayon. Ayan, tatandaan nyo ito, 10 of Pentacles. Abundance ang ibig sabihin po niyan. So, wag mawawala ng pag-asa. Ayan, sabi nga dito, kailangan may strength ka. Magpakalakas ka, magpakatatag ka ng loob. Mahirap itong nangyayari, pero may mga taong handang tumulong sa iyo. Tanggapin mo yung tulong. Hindi ito yung time para tumanggi kasi kailangan mo ng tulong, or kung dati ayaw mo humingi ng tulong sa ibang tao, ngayon yung time na yun, tanggapin mo yung kanilang, meron kang kailangan desisyonan, may darating na kailangan mong aksyonan. Pwedeng galing to sa malayo, pwede tong foreign land, pwede. Maaaring yung iba sa inyo nag-iisip ng magpunta sa ibang bansa, ganyan. So, oo, ayan. Bakit hindi? Ayan, meron kang future kung gusto mong magpunta sa ibang bansa. Ito, page of Wands. Maaaring yung iba sa inyo may nag-aalok na ng marriage. Ayan, ito pala yung page of cups. May mga magme-message sa'yo na aalukin ka na magpakasal na sa kanya at sumama sa ibang bansa. Bakit hindi? Hindi ba? Nasa iyo ang decision. Minsan may mga times talaga kung mga panahon ng ganito at ganyan yung
darating sa yung offer, opportunity ito. Minsan, ganun talaga na ano tayo natatrap tayo sa mga pagsubok sa buhay. Pero kailangan nating makasurvive para sa sarili natin at saka sa mga family natin na umaasa sa atin. Ayan. So, kung ito yung nakikita mo, pwede itong relationship or pwede rin na meron lang talagang mabait sa'yo na tutulong na para makapag-work ka sa ibang lugar. Tanggapin mo kung yun na lang ang merong, kung sigurado ba yan, kung safe ka naman, hindi ba? So, bakit hindi? Tatagan mo ang loob mo. Kung yung iba sa inyo natatakot na pumunta maaari sa ibang bansa, pero ito yung nakapromise dito na kapalit kapag kayo ay nagpunta. Ayan, lakasan lang ang loob. Medyo maganda itong offer na ito para sa inyo. So, yung mga iba, maaaring may karelasyon siguro at may nag-alok sa inyo. Bakit hindi nyo tanggapin kung mahal nyo naman yung tao? Kasi sa ngayon, hindi madali ang nararanasan natin, hindi ba? So, parang opportunity na rin yan, basta maging gamitin lang ang isip at ang intuition nyo. Kung tingin nyo mabuti yung intention sa inyo, go kayo. Pero pag tingin nyo alanganin naman, baka ibang offer yung iniintay nyong dapat para sa inyo. Ayan. So, hingi tayo ng closing message para dito. So, ayan, tatagan ng loob. Ito, darating din ang clarify muna pala natin tong 10 of Pentacles. Hindi pa natin na clarify natin yan. 10 of Pentacles. Pati ako nadadala. Ayan, Page of Swords. So, meron talagang nag-iintay na ito. Meron talagang magandang opportunity na nag-iintay para sa inyo. So, lawakan lang ang mga pakiramdam para mag-grasp nyo yan. Kasi maganda yung opportunity. Hindi sa lahat yan. So, if mag-resonate lang, pa-comment na lang if ever maka-resonate sa inyo. Yung may mga magagandang offer sa inyo. Ayan. Message. Final message. Ayan. The Devil. King of Cups. Oh, okay. Sige. King of Cups. The Devil at King of Cups. So, merong isang tao talaga na gustong-gusto kang tulungan. Ayan. Isa siyang emperor. So, isa siyang established na tao. Maaring mahal ka nito in the sense na gusto niya magkaroon ng relationship and medyo talagang gustong-gusto ka nito. Medyo talagang ano masasabi mo dito? Medyo addictive siya sa'yo. Ayan. So, emperor siya. Alam niya yung kanyang ginagawa. Napaka-powerful niyang tao. So, eto yung magyayaya sa'yo na maaaring mag-work ka muna sa ibang bansa or tingin ko yung iba sa inyo maaaring relationship ang habol nito. Dahil gusto niya kayo. Hindi lang gusto. Actually, mahal niya kayo. Ayan pala, lumabas. Queen of Cups. Para sa kanya, kayo yung perfect na para sa kanya. Ayan. So, pero ikaw, natatakot ka. Seven of Swords. Natatakot ka na baka iba yung sa ine-expect mo. Nag-iisip ka. Ayan. So, nalilito ka.
Nalilito ka na kung tatanggapin mo ba yun, kung magiging mabuti ba. So, yun ang nagpapakahirap sa'yo ngayon, yung pag-iisip na yan. So, ito naman nakalagay, malinaw na mahal ka niya. Yes, meron kang dapat tingnan na ibang angle, kung okay ba siya, ano ba tong pinagkakaadikan niya, makakabuti ba to, ano ba, umiinom ba siya ng alak, kaya yun ang ayaw mo, kaya ka broken hearted. Maganda kasi ang kanyang financial status, pero parang meron siyang addiction sa ibang bagay. Maaaring hindi naman to babaero or what, pwede namang sa work, or baka naman umiinom, or baka naman pwede rin sa work lang siya nag-over work, ganyan. So, eto yung mga pinag-iisipan mo, kaya ka medyo nahahati yung puso mo, gusto mo, pero may mga bagay kang pinag-iisipan pa, ayan. So, minsan kasi ang reality ng buhay, hindi natin nakukuha talaga sa iisang person. Hindi natin makukuha lahat. Halimbawa, itong emperor na to, maaaring financially stable siya, pero yung kanyang character at yung kanyang treatment sa iyo, hindi mo magagawang perfect talaga. Minsan may mga ganong instance, ayan. Eto, may mga tao ka from the past kasi na pinaghahalintudan dito sa person mo ngayon. Ito, na gustong bumuo ng iyong future with you. Ayan. Kaya lang parang nakukulangan ka. Maaaring eto siya. Maaaring iniisip mo itong person mo dati na gusto rin na maaaring makabuo ng future with you. Kaya lang nakukulang ka. So, ito naman, maganda yung kanyang economic status, pero ganun din, maaaring overworking din. Pareho silang nag-overwork. So, kailangan mong i-assess talaga lahat. Isipin mo pa rin yung sarili mo kung kaya mong mag-fit dun sa kanilang lifestyle. Kung kakayanin mo, kasi wala naman talagang madali. Walang relationship na walang flow. Ayan. Walang tawag dito sa Tagalog. Hindi perfecto lahat ng relasyon. So, walang ganong relasyon. So, talagang maswerte ka na lang kung nababalanse ng partner mo yung pagtatrabaho at saka relasyon nyo, o talagang tatapak ka na lang talaga na magbabaka sakali kasi mahal mo yung tao, at kung sa future nyo naman, para sa future naman ang ginagawa niya, bakit hindi ba? So, ayun po, sa mga kasi maganda itong kanyang maaabot para sa iyo, pinapaabot para sa iyo. Or yung iba naman, yung mga iba dito, mga single, eto mararating din, hindi lang itong may nag-aalok na partner. Yung iba, yung mga single na pwedeng single mom na nakakapunta abroad at ma-provide ang lahat para sa family nila yan. So, ayun muna, sana po nagsilbing gabay ito. Lakasan po ang loob. Ito palaging kanina pa unang-una niya, ito, at pagmamahal sa sarili. Ayan, pagmamahal sa sarili at lakas ng loob po ang inyong pinaka foundation dito para makamit nyo etong goal na to. So, ayun po muna. Hanggang sa susunod po na reading, and thank you and God bless po.